Magandang araw mga kakbay. Ito po si Sammy, ang inyong kakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong katanungan, huwag lamang pungutangan. Mga kakbay, kayo po ba ay nagbabalak magbakasyon sa Pilipinas? Malamang po ay narinig nyo na ang tungkol sa bagong virus, yung Mpox. So mga kakbay, dapat ninyong malaman ang mga pagbabago sa pagkuha ng inyong e-travel pass. Ang Bureau of Quarantine po ay nagdagdag o nag-upgrade ng electronic travel form o yung e-travel pass upang ma-prevent ang pagpasok sa bansa ng deadly Mpox variant galing sa iba't ibang bansa, kagaya ng Democratic Republic of Congo, Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda at Sweden. Ayon din po sa Department of Health, ang mga travelers na sasagot ng yes sa mga katanungan kung sila ay nagkasakit sa nakalipas na 30 days ay may makikitang drop-down list sa kanilang e-travel. Sa drop-down list na ito mga kakbay ay nakalagay ang rashes, vesicles, or blisters na karaniwang symptoms ng Mpox. Ang iba pang common Mpox symptoms ay ang fever, headache, muscle ache, back pain, low energy at swollen lymph nodes. Importante pong i-declare ng mga travelers ang mga symptoms na ito upang maiwasan ang paglaganap ng Mpox sa ating bansa. Ayon din po sa DOH, itong small yet significant change sa screening question ng Bureau of Quarantine ay makakatulong upang i-prevent ang pagpasok ng Mpox cases from abroad, particular ang Clade 1B variant na pinaniniwalaang more severe form ng Mpox that is causing global alarm. Mga kakbay, kung ang travelers po ay galing sa mga bansang nasa listahan ng WHO as an outbreak area or kung sila ay may history of exposure sa mga Mpox cases o kaya naman po ay may sign, symptoms, ang etravel.gov.ph system will alert the Bureau of Immigration and Bureau of Quarantine. Ito po ay ayon sa DOH o Department of Health. Ang mga pasahero po na magpupositibo sa mga nabanggit na sintomas ay i-referred sa Bureau of Quarantine para sa secondary screening. At kung ang Bureau of Quarantine ay madedetermina na kayo ay isang suspected Mpox case, kayo po ay kailangan kalingain at i-refer sa mga Mpox referral hospital. Sa ngayon po mga kakbay, ang highly transmissible Clade 1B strain na virus ay kumitil na ng daang-daang buhay sa Democratic Republic of Congo at kumalat na rin po sa mga bansang Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda at Sweden. Ang Pilipinas po ay merong 14 Mpox cases since 2022 with 5 active cases. At ayon sa DOH, sa kasalukuyan, ang variant na meron tayo sa ating bansa ay ang Clade 2 variant na mas mild po kaysa sa Clade 1B variant. So mga kakbay, maliban po sa mga nabanggit kong sintomas ng Mpox na makikita sa drop-down list sa e-travel pass at mga katanungan ng Bureau of Quarantine sa mga pasahero may sintomas ng Mpox, ay same pa rin po ang procedure at requirements sa pagkuha ng e-travel pass. Kaya mga kakbay, doblehin po natin ang ating pag-iingat at pagpapalakas sa ating mga resistensya nang hindi tayo mabilis na mahawaan o makakuha ng virus na ito. Maging maingat po tayo at malinis sa ating mga katawan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at pagkain ng masusustansyang pagkain. So there you have it mga kakbay. Sana po ay makatulong sa inyo ang video namin ito para maiwasan ang hassle o problema sa inyong pag-uwi o pagbabakasyon sa Pilipinas. Mag-iingat po tayong palagi. God bless and we'll see you in our next video. Bye!